Matapos dumating ni Kaor sa kasalukuyang nagaganap na labanan sa pagitan ng mga kampo ni Ghislaine at ni Count Harold Desmond, lumipat ang eksena sa bulubunduking bahagi ng kaharian ng Tyrian na puno ng yelo. Dito, nagsimulang lumaragasang patungo sa kastilyo ang mga halimaw na Frost Beast, na parang isang bagyo. Ang kasalukuyang hari ng Tyrian ay sumigaw sa kanyang mga kawal na ihanda na ang kanilang mga palaso at ang kanilang sarili para sa nalalapit na labanan. Hindi nagtagal, nagpakawala ang kastilyo ng Tyrian ng sunod-sunod na serye ng mga palaso, at karamihan sa mga Frost Beast na rumaragasa patungo sa kanila ay isa-isa ng tinatamaan. Subalit, sa kabila ng mga palasong ito, hindi gaanong naapektuhan ang mga Frost Beast na halimaw. Hindi sapat ang ganitong mga taktika upang pigilan sila, at ilan sa kanila ay patuloy na sumusulong patungo sa kastilyo. Nang maglaon, ilang Frost Beast ang nakatagpo ng pagkakataon at nakaakyat sa matayog na pader ng kastilyo ng Tyrian. Dito, nakatambad na ang mga kawal ng Tyrian, at nagsisigaw sila upang itulak pabalik ang mga halimaw at huwag hayaang makapasok sa kastilyo. Mula sa malayo, ang hari ng mga Frost Beast ay casual na inihagis-hagis ang malaking tipak ng bato mula sa kanyang kamay, at habang ito ay inihahanda, kumuha siya ng isang malaking yelong pamalo at itinuro ito patungo sa bahagi ng kastilyo ng Tyrian. Hindi nagtagal, inihagis ng hari ng Frost Beast ang napakalaking tipak na bato, kasabay ng malakas na paghampas nito gamit ang kanyang yelong pamalo. Mabilis na bumulusok ang bato patungo sa kastilyo ng Tyrian, at agad itong napansin ng mga kawal. Labis ang kanilang pagkabahala at nagsisigaw sila, dahil kahit na napakalaki ng bato, mabilis itong tumutungo sa kanila. Alam nilang kapag tumama ito, tiyak na mamamatay sila. Isang napakalaking pagsabog ang naganap nang tumama ang napakalaking tipak ng bato na pinalo ng Frost Beast. Sa kabila ng epekto ng pagsabog, hindi lamang ang mga kawal ng Tyrian ang tinamaan, kundi pati na rin ang mga minions ng Frost Beast. Gayunpaman, hindi ito inalintanan ng hari ng mga halimaw. Agad niyang iniutos sa kanyang mga nasasakupan na magpatuloy sa kanilang pagsalakay. Habang sumisigaw siya, nakahanda na ang isa pang malaking tipak ng bato para sa susunod na pag-atake. Dalawa sa mga kawal ng Tyrian ang sumigaw sa labis na pagkabigla. Hindi nila kayang paniwalaan ang nangyayari. Ilan sa mga kawal ng Tyrian ang napabulalas at nagtatanong tungkol sa uri ng malaking bato na ginagamit na pinapalo at pinapasa pa sa gamit ang pamalo. Nag-alala sila na pati ang pinakamalalakas na kabalyero ng Tyrian ay tila hindi na makakalaban, at nagtataka sila kung paano nila matatalo ang mga Frost Beast sa ganitong sitwasyon. Lahat sila ay umaasa na sana ay nandoon si Dunkard sa mga sandaling iyon, dahil siya lamang ang nakikita nilang makakapagbaliktad ng labang ito. Di nagtagal, mabilis na nagpakawala ang Frost Beast King ng kanyang signature move, kung saan isang malaking tipak ng bato ang muling hinambalos gamit ang kanyang yelong pamalo at rumaragasa ito sa ere ng napakabilis. Mula sa atakeng ito, nagsisigaw ang lahat ng mga kawal, nagbabalita na paparating na ang malaking bato at hinihikayat ang lahat na maghanda. Gayunpaman, mula sa sahig ng kastilyo ng Tyrian, isang figure ang mabilis na tumatakbo at tumatalon-talon sa bahagi ng pader nito. At mula doon, biglang lumabas si Kaor, hawak ang isang malaking pamalo, at agad niyang kina-counter ang malaking tipak ng bato. Hinambalos niya ito pabalik at tumama ito ng diretsyo sa mukha ng Frost Beast King, na nagresulta sa matagumpay na paghit ng bato sa kanyang mukha. Ang dalawang kawal ng Tyrian ay napasinghap ng malalim at nakaramdam ng labis na kaginhawaan matapos makita ang matagumpay na pagkabagsak ng Frost Beast King. Nagpapasalamat sila sa taong nagligtas sa kanila. Subalit, ang bahagyang pasasalamat na iyon ay napalitan ng pagtataka nang makita nila ang isang lalaking may pulang buhok, kaya't nagtanong sila kung siya na nga ba ang bagong hari ng Iron Cliff. Mula sa itaas, nagngingit-ngit sa galit si Kaor, hindi mapaniwalaan ang uri ng sandatang ginagamit ni Dunkard dahil sa sobrang bigat nito. Pawis na pawis siya dahil dinala pa niya ang mabigat na sandata mula sa kanilang nakaraang laban. Habang ito'y nangyayari, hindi napigilan ni Kaor ang magmura kay Dunkard. Tinuturing siya na parang halimaw dahil sa lakas nito. Hindi nagtagal, matapos magmura si Kaor, mabilis niyang inihagis ang napakabigat na sandata ni Dunkard patungo sa mga Frost Beast na naruroon. Habang ginagawa ito, patuloy pa rin siyang nagtatanong sa sarili kung paano nagawa ni Dunkard na buhatin ang ganoong kabigat na sandata. Nang tumama ang sandata ni Dunkard sa lupa, nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog, at ang mga Frost Beast na nandoon ay agad na nadurog matapos silang tamaan ng napakalakas na atake.
Matagumpay na nakalapag si Kaor sa lupa, at nang walang pag-aalinlangan, habang tinatanaw siya ng mga Frost Beast mula sa ibaba, agad niyang pinakawalan ang sunod-sunod na serye ng atake sa mga Frost Beast. Lahat ng mga naruroon sa paligid ay pinatabas-tabas ni Kaor na parang naghihiwa lamang ng damo, na mabilis at tumpak ang mga atake, at walang kalaban-laban ang mga Frost Beast sa kanyang lakas at bilis. Habang nangyayari ito, muling nagbalik sa alaala ni Kaor ang isang sandali kung saan pinag-aaralan niyang mabuti ang librong ibinigay sa kanya ni Ghislaine. Ang mga teknik na nakapaloob dito ay dinisenyo upang umangkop sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ayon sa librong iyon, kung malalampasan niya ang kanyang takot at matutunan ang mga pangunahing hakbang, ang susunod na hakbang ay ang pagsasagawa ng galaw ng balikat, sentro ng bigat, at posisyon ng mga paa. Habang iniisip ito, isa-isa niyang nakikita si Houghton sa kanyang harapan, na ginagamit ang kanyang fighting style, at iniisip kung paano niya mailalapat ang mga teknik na ito sa kanyang laban. Inilahad din sa aklat na kung matutukoy ng isang mandirigma ang mga signal na ibinibigay ng katawan at kung kaya nitong malaman ang sunod-sunod na galaw ng kalaban, maaari na niyang harapin ang sinuman. Bunga ng mga salitang iyon, bumalik si Kaor sa kasalukuyan at agad na lumiwanag ang kanyang mata. Mula rito, malinaw niyang nakikita ang mga galaw ni Houghton, na mabilis na umatake sa kanya. Subalit sa mga sandaling ito, ang mga galaw ni Houghton ay naging parang mabagal na, parang slow motion na lang sa kanyang paningin. At may mga after-image pa dahil sa sobrang bagal ng mga galaw nito sa kanyang mata. Ang sanang mapaminsalang atake ni Houghton ay naging madali lamang para kay Kaor na may salbo gamit ang isang napakasimpleng galaw. Dahil nga sa natutunan na ni Kaor ang mga kasanayan sa pagtukoy ng mga kilos ng kalaban, mabilis niyang nagawa ang isang counter-attack. Isang mabilis na galaw ang ginawa niya, inislide ang kanyang espada at tinarget ang mahinang bahagi ni Houghton sa kanyang center of gravity, at agad niyang hiniwa ang leeg nito. Subalit, hindi sapat ang atakeng ito upang patumbahin si Houghton. Bahagya lamang itong tumama dahil nakaiwas si Houghton sa tamang oras. Dahil dito, labis ang pagtataka ni Houghton at ang kanyang pagkabigla, dahil ang atakeng iyon ng lalaki ay diretsyo, tumpak, at walang paligoy-ligoy. Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sa isip ni Houghton, naisip niyang nabasa na ng lalaki ang kanyang galaw, kaya't madali na itong nakakapag-counter-attack. Kasabay ng mga salitang iyon, mabilis na sinundan ito ni Kaor ng isang mabilis at diretsyong atake. Agad na sumigaw si Houghton dahil sa kalapastangan ng ginawa ni Kaor. Kahit naduguan, pilit niyang sinubukang salagin at i-deflect ang kasalukuyang atake ni Kaor. Mabilis din namang umatras si Houghton upang makapagbigay ng tamang distansya at makapaghanda para sa susunod na pag-atake. Sa mga sandaling ito, nakapaglayo si Houghton ng 10 metrong distansya upang mabigyan ng pagkakataon ang sarili na makapagpahinga at makapag-isip. Dito, napagtanto ni Houghton na kung nahuli nga siya sa atake ng lalaking nasa kanyang harapan, tiyak na tapos na ang laban. Napamura siya sa sarili dahil hindi niya maintindihan kung anong klaseng mandirigma ang kinakaharap niya. Habang tinitingnan niya ang lalaking nasa kanyang harapan, napansin niya ang laki ng katawan at lakas nito. Wala namang kwenta ang itsura ng lalaki, ngunit labis ang kanyang pagtataka kung paano siya nagkaroon ng ganoong klaseng kakayahan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Houghton ang pangalan ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa isang casual na tono, sumagot si Kaor, nagtatanong kung ano ang pakialam niya. Sa simpleng sagot ni Kaor, agad na naintindihan ni Houghton ang pinagmula ng lalaking ito. Napansin niyang mula sa mga galaw, tono, at mga pananalita nito, mukhang hindi ito isang kabalyero. Buong tapang niyang siniwalat na baka ang mandirigmang ito ay isang bayarang mandirigma o mercenaryo na inaalagaan ng Perdium Territory. Dahil dito, malalim na napabuntong hininga si Kaor, at sa may patawa na tono, tinanong si Houghton kung wala ba siyang mata. Sa matatag na tindig at titig, buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang sarili, sinabing siya ang pinuno ng Fenris Knights at ang pangalan niya ay Kaor. Nang marinig ito, labis ang pagkagulat ni Houghton at agad siyang pinawisan ng malamig. Pumasok sa kanyang isipan ang salitang pinuno at nagtanong siya na hindi ba't ang pinuno nila ay ang White Lion, si Jillian. Bagamat duguan at malapit nang mawalan ng buhay si Jillian sa mga sandaling iyon, bahagya siyang napangiti at kinutya pa si Kaor, na nagsasabing ang bobo nga raw nitong magsalita. Buong yabang na sinabi ni Kaor kay Jillian na tumahimik na lang siya, dahil kitang-kita naman kung gaano siya nahirapan sa laban at nasa ilalim ng kanyang pangangalaga nga araw ito. Hinikayat niyang huwag na itong magsalita pa. Sa narinig, napapaubo na lang si Jillian at nanahimik na rin.
Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Kaur patungo kay Houghton upang hindi na ito mabigyan pa ng pagkakataon na makapagpahinga at makabawi ng lakas. Habang ginagawa ito, sinigawan ni Kaur si Jillian, na kung galit nga raw siya, tumayo na at huwag nang mag-alinlangan pa, at samahan siyang makipaglaban. Sa mga narinig, agad na nagliyab sa galit si Houghton at hindi niya mapapalagpas ang ganitong klaseng kawalang hiyaan ng lalaking ito. Ipinangako niyang bibigyan siya ng malagim na kamatayan. Agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ni Kaur at ni Houghton, at parehong nagtatagisan ng kani-kanilang mabibilis na pag-atake. Sa mga sandaling iyon, makikita na si Kaur ay bihasa na sa paggamit ng espada at nakakaya na niyang makasabay sa mga pag-atake ng mga mas malalakas pa sa kanya. Dahil dito, nagagawa niyang mapa-atras si Houghton sa kanyang mga atake, na sinasabayan pa ng mga konting depensa at kontra-atake. Habang nagtatagisan ang dalawa, mahina ngunit matalim na sinabi ni Houghton na mukhang totoo nga na mga hayop lamang ang pinapalaki at inaalagaan ni Baron Fenris. Idinagdag pa niya na ang katawang ito ay 5 beses nang nagkamit ng tagumpay sa Knight's Duel kung saan nakataya ang kapalaran ng buong nasasakupan. Sa kabila ng pagod, buong pagmamalaking sinabi ni Houghton kay Kaur na akala ng kanyang mga kasama sa Baron Fenris ay madali nilang mapapatay siya, lalo na't sa isang hamak na katulad niya. Nang marinig ito, bahagyang napatawa si Kaur at binanggit ang mga salitang 5 beses na pinagmamalaki ni Houghton. Tinutulig sa ito ni Kaur, na sinabing walang kwenta ang mga Knight's Duel na iyon, na para lang daw isang pustahan ng mga mercenary. Binanggit pa ni Kaur, gamit ang may pagmamaliit na tinig, na ayon kay Ghislaine, ang kanilang Panginoon, 100 beses na raw niyang nagawa ito. Ang mga narinig na ito ni Houghton ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla at pagtataka. Hindi makapaniwala, at halos umagos ang pawi sa kanyang katawan, dahil ang 100 beses na tagumpay na iyon ay tila isang hindi kapani-paniwalang tagumpay na hindi niya kayang tanggapin. Ang bahagyang pagkawala ng konsentrasyon ni Houghton ay nagbigay ng pagkakataon kay Kaur na makapagbigay ng sneak attack na diretsyo sa panga ni Houghton. Dito, mabilis na sinipa ni Kaur ang panga ni Houghton, na naging dahilan upang mapa-atras ito at mapasinghap sa sakit. Walang pag-aalinlangan, agad na inihanda ni Kaur ang kanyang espada upang diretsyong tag-in si Houghton, na wala na sa kanyang balanse. Subalit, hindi pa rin ito sapat, dahil mabilis na nasalag ni Houghton ang atake gamit ang kanyang espada. Mula dito, sumigaw ng malakas si Houghton at tinanong si Kaur na tigilan ang mga walang saysay na sinasabi nito, lalo na ang hindi kapanipaniwalang ideya ng 100 beses. Mabilis na binago ni Houghton ang kanyang estilo ng pakikipaglaban, ginamit niya ang hawakan ng kanyang espada upang atakihin ang kasalukuyang posisyon ni Kaur, na naging dahilan upang maitulak si Kaur sa ere at mabilis na nabagsak ito sa lupa. Ang sitwasyon ay nagbago, at ngayon si Houghton na ang nasa adbantaheng posisyon. Mabilis na inihanda ni Houghton ang kanyang pamatay na atake at buong katatagan, sinabi niyang ang sinumang harang sa landas ni Count Harold Desmond ay lilipulin niya. Habang sumisigaw, mabilis niyang pinakawala ng isang diretsyong hiwa patungo sa mukha ni Kaur. Nanalaki ang mata ni Kaur sa pagkabigla at alam niyang hindi niya maiiwasan ang atakeng iyon. Subalit, isang bagay ang nagpahinto sa atake ni Houghton. Matapos itong pigilan ni Jillian, gamit ang dulo ng kanyang espada, matagumpay nitong nasalag ang atake, na nagpangitngit sa galit kay Houghton sa mga sandaling iyon. Labis na nabigla si Houghton, hindi niya inaasahan na ganoon-ganoon na lang mapipigilan ang kanyang atake, pati na rin si Kaur, na hindi inaasahan ang pangyayaring iyon. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi ito pinalagpas ni Kaur at mabilis niyang hiniwa si Houghton, na agad na umatras palayo mula sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng matalim na pag-atras ni Houghton, nakapag-iwan pa rin ng isang clean hit si Kaur sa kanyang katawan. Mabilis na napaluhod si Jillian sa mga sandaling iyon dahil sa pagod at pinsalang natamo niya kanina. Subalit, tinanong niya si Kaur kung okay lang ba ito. Mabilis na pinuri ni Kaur si Jillian at tinawag itong tanda, nagsabing buti na lamang at naisipan niyang tumayo. Pinuri rin siya ni Jillian, na sinabi kay Kaur na pansin niyang lumalakas na ito at hindi ka panipaniwala ang mga nangyayari. Ngunit dahil nga sila ay nasa gitna pa rin ng labanan, mabilis na iniba ni Kaur ang usapan at tinanong si Jillian kung kaya pa ba nitong kumilos. Agad namang tumugon si Jillian na oo, kaya pa raw niya at nagpasalamat sa tulong ng kanilang priest na si Pote, na sapat na upang magpatuloy siya. Mabilis na naalala ni Jillian ang sinabi ni Pote, na talagang delikado ang kanilang sitwasyon, at binanggit niyang tiyak na mamamatay siya kung pipilitin niyang dalhin sa sukdulan ang kanyang katawan.
Sa kabilang banda, si Houghton ay nanginginig na at halos hindi na makatayo. Labis ang kanyang galit dahil sa pagmamakialam ni Jillian. Buong pagmamayabang niyang sinigawan si Jillian, na tinanong kung hindi ba't ito raw ay natalo na sa kanilang duelo. Dapat ay tinanggap na ni Jillian ang pagkatalo at umalis ng tahimik. Bakit pa nga raw nakikialam pa? Sa galit, minura ni Houghton si Jillian, at sa may matang nanlilisik, sinabi niyang, hayop ka. Talagang hindi mo na maiwaksi ang likas na kabastusan ng isang hamak na mercenaryo. Ang mga salitang ito ay hindi na pinansin ni Jillian. Sa halip, tinanong niya si Kaur, na may paalala na huwag magpakampante, dahil ang taong iyon ay guro ni Victor, ang parehong tao na muntik nang pumatay sa kanya. Nang marinig ito, napabuntong hininga ng malalim si Kaur, at doon niya napagtanto ang lahat, kaya pala ganoon na lang kalakas ang mga atake ng lalaking iyon. Tiningnan niya si Jillian na may halong kuryosidad at tinanong kung mukhang masama na ang kalagayan nito. Sa isip-isip ni Kaur, nag-alinlangan siya, iniisip kung ang susunod na atake na ba ay magiging huli. Tahimik na sinang-ayunan ito ni Jillian at sinabi niyang, oo, isang pagkakataon na lang, at sapat na iyon. Sapat na iyon upang tapusin ang laban at pabagsakin ang kanilang kalaban, sa walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod sina Kaur at Jillian upang magkasabay na salakayin si Houghton. Habang tumatakbo si Jillian, hawak-hawak pa rin niya ang kanyang dagwang katawan mula sa atake ni Houghton kanina. Sa mga sandaling iyon, mas lalo pang nagiging determinado si Houghton sa pakikipagtunggali sa dalawa. Sa isang napakabilis na tunggalian, binabalagbag ni na Jillian at Kaur ang depensa ni Houghton, ngunit sa kabila nito, mabilis na nakakaiwas at nakakasalag si Houghton, hindi alintana ang dalawang malalakas na kalaban na tinatamaan ng bawat atake. Umabot pa sa punto na nahawakan ni Houghton ang kamay ni Kaur na hawak ang kanyang espada. Sa mabilis na galaw, pinangyari niyang paikutan ang kamay ni Kaur, na nagresulta sa pagpapabitiw nito sa espada. Sa mga sandaling iyon, nagawang makapanakit ni Houghton kay Jillian, na nahirapan sa direksyong tinahak ng atake. Gayunpaman, dahil hawak ni Houghton ang kamay ni Kaur, mabilis na sinipa ni Kaur ang kamay ni Houghton na hawak ang kanyang espada. Nang makakita ng opening, agad na binitiwan ni Jillian ang kanyang palakol at nagsagawa ng isang diretsyong atake patungo kay Houghton. Parang isang truck na rumaragasa sa EDSA, mabilis niyang binunggo si Houghton ng napakalakas, na naging dahilan upang mapatilapon siya ng 10 metro. Dahil sa lakas ng atake ni Jillian, siya rin mismo ay napatilapon at pareho silang nawalan ng balanse. Hindi binigyan ni Kaur si Houghton ng pagkakataon upang makapaghanda at mabilis na naglunsad ng sunod-sunod na galaw. Sa napakabilis na pagkilos, tinamaan ni Kaur si Houghton ng kaliwat kanan, isang straight punch, uppercut, left hook, at right hook, binabalagbag ang depensa ni Houghton. Hindi pa dito nagtatapos ang laban, dahil si Jillian ay patuloy na umaatake, nagbigay din siya ng suntok patungo sa mukha ni Houghton. Sa mga sandaling iyon, duguan na at halos hindi na matukoy ang mukha ni Houghton dahil sa dami ng dugo. Dahil sa pagod at pinsala, isang malakas na sipa ang tumama diretsyo sa tadyang ni Houghton, na naging sanhi upang mapasuka siya ng dugo. Hindi pa natapos dito, hindi hinayaan ni Jillian na makalapag si Houghton sa lupa at agad siyang hinayla sa kwelyo. Gamit ang kalasag ni Jillian, buong sigasig niyang henedbat si Houghton, na naging sanhi upang tuluyan siyang mapasuka ng napakaraming dugo. Napaatras at napatilapon si Houghton, at hindi na kayang lumaban pa, kaya't siya'y nakaladkad ng ilang metro bago tuluyang huminto. Dahil sa kombinasyong ginawa ni na Jillian at Kaur, nagawa nilang patumbahin si Houghton. Sa mga sandaling iyon, halos hindi na makagalaw si Houghton sa lupa. Subalit, sa huling sandali, tiningnan niya ang dalawa at buong pilit na sinabi, "Kayo mga duwag, pagkatapos niyong gawin ito, tinatawag niyo pa rin ang sarili niyo na mga knights." Hingal na si Houghton, at ang kanyang ngipin ay buwal na rin. Halos hindi na matukoy ang mukha niya dahil sa pinsala. Gayunpaman, tumayo ng matatag sina Jillian at Kaur, hawak ang malaking palakol ni Jillian. Sa mga sandaling iyon, akmang papakawalan nila ang palakol diretsyo patungo kay Houghton. Buong pagmamalaki, sinabi ni Jillian at Kaur, na kung bulag ba nga ba raw ito, pinaalalahanan niya si Houghton na nasa gitna nga raw sila ng digmaan. At sa gitna ng digmaan, isa lang ang mahalaga, ang resulta. Pagkabigkas ng mga salitang iyon, sabay-sabay silang sumigaw ni Kaur at sinabi kay Houghton na mamamatay na ito. Inalis nila ang anumang alinlangan at sinabi ni Jillian kay Houghton na pasensyahan na lang siya dahil nasa maling panig siya. Nakipaglaban si Houghton na walang magawa,
at napasigaw na lang ng napakalakas sa desperasyon, na nagmamakaawang mabuhay. Subalit, ang mga sigaw na iyon ay naging palamuti na lamang sa hangin, dahil tuluyan ng ibinagsak ni Jillian at Kaor ang napakalaking itak na hawak nila, diretso sa mukha ni Houghton, na naging dahilan upang magtilansak ang kanyang dugo. Sa di kalayuan, agad na napalingon si Count Harold Desmond habang nakasakay siya sa kanyang kabayo. Nang makita niya ang hindi kapani-paniwalang pangyayari, namutla ang kanyang mukha, at tumakbo ang pawis sa kanyang noo. Laking gulat niya, at lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang pangyayari. Nang makita niyang namatay na si Houghton, sumigaw siya ng napakalakas, "Ukininam! Hindi ito pwedeng mangyari," at isinambot pa ang pangalan ni Houghton, nagsabing mabuhay pa ito, at huwag itong mamamatay. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.